kinlir si Inday Sara eh. Pero bakit sinisingle out siya doon sa confidential fund na 125 million? Samantalang yung confidential fund ng presidente, down the line, lahat ng agencies, 400 agencies may confidential fund. So parang may mali rin na ano eh, parang interpreting to your own advantage. Pwede yung konstitusyon sa ganito, pwede. Parang bending dalo nga. Bending dalo. Tangang airbender yan, airbender. So, ang gulo-gulo. Kaya nga ngayon, parang hindi magkaisa ang Pilipino kasi parang hindi yata na-address yung question na yun. Sino ang iupo? Iupo si Inday? Iba ayaw kay Inday. O they are violating the Constitution already pagka hindi si Inday ang iupo. No matter what nga kasi kahit nga ang 2 milyon Pilipino ayaw kay Inday, 10 million na Pilipino ayaw kay Inday. You have 120 million Filipinos, 32 million voted for her. She became president. She was proclaimed vice president. Vice president. So, anong problema? Ngayon, ang issue ngayon, may chismis na maghuhunta. Ngayon, i-connect mo yon sa isa pang info na nag-iisip ng bumaba si BBM. Nayayanig ba? So kung if for example, totoo, na nayayanig ang BBM, problemado na siya, natatakot siyang bibitayin siya ng taong bayan, tuturok-turukin siya ng taong bayan, huhubaran siya sa luneta at doon itatali sa flagpole. The moment na matanggal siya sa pwesto, hindi na niya magagamit yung Mighty Armed Forces at yung PNP kasi mahati at pagka nahati yan, mas marami yung sundalo, mga pulis, kesa sa mga opisyal, mga general. Mahati, magbe-break. Kasi nararamdaman ng mga men in ranks na may problema talaga itong administration na to. Kitang-kita sa balita, hindi mo matatakasin yan, part of our history na ninakawan tayo, pare. Ninakawan tayo. Sobra. Mga kabagang ninakawan tayo. Apektado dito, pamilya nyo. At kung nabangkarote tayo, wala na, utang na naman tayo. Apektado lahat ng pensyon nyo. Yung pensyon nyo galing sa budget. Ina-allocate. Pag wala na ibabudget, paano ngayon yung pensyon nyo? Utang na naman. Sino magbabayad? Yung mga anak-anak ninyo, mga apo ninyo. Future generations. So, we are really in deep shit. Dahil sa ginawa ni BBM. In the first place, kung tanong ko sa inyo, wala mo ng personalities, tama ba na ang isang presidente ay may issue na bangag? May issue na addict sa cocaine? Kahit sinong presidente, wag na si Bongbong, kahit sinong presidente, tama ba na patatakbuhin ang isang bansa ng isang presidente na adik? Delikado tayo nun, pagka ganun. Kahit anong bansa. Isipin nyo kunyari, ang US. Adik si Trump, for example. Di ba, magagalit yung mga Amerikano? Delikado yan. Isang push button na isang adik na presidente na, kunyari, adik si Trump. Puta, okay, si Raul. Magigera buong mundo. Ganun din kunyari yung presidente ng China. O kaya North Korea, o kaya ng Russia, si Putin. Kung adik si Putin, patay na tayo. Magkakagera na buong mundo. Now, balik tayo sa Pilipinas. Doon sa ibang sinabi ko sa inyong mga pinuno, walang chismis Pero sa atin meron. And yet, the AFP and the PNP did not ask for a hair follicle drug test. Hinayaan ninyo. Yun yung unang offense ng AFP tsaka PNP. Kahit saang libro nyo daanin, kahit saang explanation back to back, may problema ang leadership ng AFP at PNP. Hindi yung mga sundalo. Sunod-sunuran yung mga sundalo Pero kayong directly involved na day-to-day na pwede nyong tawagan, makita ang presidente ng Pilipinas, you have access to the president. Dapat, Mr. President, malaki itong issue na to. And pati kami will question your leadership, your being the commander-in-chief. We will die for you as the commander-in-chief. Pagka nakagera, we will protect you.
as we protect the Filipino people. We will follow you hanggang sa talo ng bangin. But we have to be clear if you are truly an addict or not. Dapat ganon kaagad ang AFP, hindi sipsipan. Panisipsipan kayo eh. Nililinaw ko lang. Kasi ang AFP na alam ko, tumatayo at nagsasabi kung mali na. Hindi yung aanga-anga ka dahil sa sipsipan kayo. Ayan, kita nyo nangyari sa bansa natin. Kasalanan nyo lahat yan eh. Kasalanan nyo lahat because you have the power, AFP. You have the opportunity to correct something that is truly wrong. Because if you do have a president na addict, question mark, kung addict, then di ba tama lang mag-hair follicle drug test kayo? Kaya kayong mga general sa AFP at PNP, may problema kayo. You allowed it to happen. You did not question. You did not tell your president, commander-in-chief, na bakit ganun? Magpa-hair follicle ka, Mr. President. Kung gusto mo, tanggalin mo ko. Pero basta, magpa-hair follicle ka. Para maklaro sa bansang Pilipinas, sa mga tao, 120 million, who voted for you, 31 million, you became the president, na tama lang na walang issue sa droga. Pagka naklaro yun, tameme yung mga Duterte na nagbablog, na kumukwestiyon sa'yo. Tahimik sila maharlika. Pero hindi mo ginawa. Hindi ninyo ginawa, AFP, PNP. You tolerated. First offense, tinolerate ninyo. Patong-patong kayong offense. Pumutok yung PCSO. Single vetor nananalo. 5 jackpot prizes na panalunan ng isang buwan. Less than naman. December. Putragis, paano nangyari yung 1.7 billion na panalunan? Had it been na kinweston nyo rin yun. Paano nangyari yun? Dapat you exerted pressure na gusto lang namin matinong gobyerno, Mr. President. Dapat, ang advice namin, paimbestigahan mo yan. Yung nandiyan kayo, armed forces, to guard against threats to national security. Plunder is a threat to national security because it will affect every life ng Pilipino, lives ng Pilipino. The lives of the Filipino people will be affected. The future of this country will be affected. While only a few will benefit out of that lump sum, big sum of money, na dapat nagamit sa tama na kinamatay pa ng ibang Pilipino. Pero hindi, tahimik kayo. Binenteng ginto, tahimik pa rin. Alam nyo nang mali yun eh. Tapos, yung 250 billion na maharlikapan, nasaan na? Ano nangyari? Walang report. Tapos yung PDIC, paalala ko nga pala, talking about PDIC, 500,000 ang insurance, naging 250,000 na lang. Pag sakasakali yung people power na yan, becomes ugly and becomes a revolution. No? A people's revolution. People power and then people's revolution. Some are calling it people's revolution already. And it becomes a rebellion. It becomes a civil war. Kung ako kayo, simulan nyo na pakunti-kunti para hindi naman maiwasan yung bankra na yan, pakunti-kunti mag-withdraw kayo kung meron kayong deposit sa bangko. Kasi the moment na pumutok ito at biglang nag-bank run, ay patay kang bata ka. Meron ka 10 million sa bangko, meron kang 5 million. Ay, mga kakilala ko, meron kayong mga million-million sa bangko. You start withdrawing. Kutik-kutik, parang di naman ano yung banking industry, because it is your right, yung pera nyo, pakinabangan nyo. Kaya utik-utik, 500,000, 200,000, kung 500,000 lang savings mo, withdraw ka ng 200. Tapos nang utik-utikin nyo. Para pagka may pumutok, na kunyari, People's Revolution, o kaya,
ah, rebellion, no? Tapos nun, o kaya civil war, o kaya a global war, meron kayong hawak na naman eh. Kahit nagsarahan yung mga bangko, binangkran ka. Hindi ka mukhang kawawa. Eh, ang insurance, 250,000 na lang. So, advice ko sa lahat, pakonti-konti mag-withdraw kayo. Para hindi naman mabigat, konti-konti. Para meron kayong pinanghahawakan. Kung sakasakari magkaroon ng World War, meron kayong pinanghahawakan. For whatever it will be worth, kung may worth pa yung pera natin, ay meron kayong magagamit. Kesa sa nakatiwangwang lang siya sa loob ng bangko na hindi nyo makuha kasi pinigil na ang pag-withdraw. Kasi magko-collapse yung bangko. So just a thought, no? I'm not telling you to withdraw everything. I'm telling you to play it smart. Play it smart. Kasi ang gulo ng Pilipinas ngayon, withdraw kang 20, tapos nun, after a week, withdraw ka 50, etc. etc. Or you want to do it by 100,000 kung malaki yung savings ninyo. Para nandun lang. Tago nyo lang sa bahay. Meron naman siguro ngayong pagtataguan na free from fire, free from water, na ano, kung may safe kayo o whatever, protected yung bahay ninyo. Bahala kayo, hindi ko na problemahin yun. Kaya kunyari, advice ko sa amin, kunyari may pera sa bangko, I'd rather na withdrawin na yun. Ay, kahit kalahati. Kasi pagka nagkagulo, wala talaga. Hindi mo pakinabangan. Ang makikinabang dyan yung mga bangko. Then they'll run away. Declare bankruptcy. Ang cover sa iyo ng insurance is just 250,000. Kaya kawawa, talo ka. So yun, naisingit ko lang. Just a thought. Para hindi kayo, At kung sakasakaling gumulo ang sitwasyon, nagkaroon ng inflation, at least kaya mong may pera kayo, nahawak eh. Bago maging worthless talaga yung pera natin. Now, abot ba tayo doon? Ewan ko, wala nakakaalam. Ang alam ko, magkakaroon ng global reboot, magkakagulo, magkakaroon ng natural calamities, magkakaroon ng starvation, lahat-lahat yun, sama-sama na. Magkakaroon ng gera, pagka may gera, kulang sa pagkain, walang production kasi gera nga eh. So, let's just see how it will unfold starting 2026 or 2027, how it will unfold. So, sabi ko nga, yung Matikas Challenge, pakunti-konti, mag-imba kayo, budget nyo na yung inyong pakunti-konti, kung ilan delata kaya ninyo. Basta, anyway, habang staggered yung nyo, week on week, or 83 weeks, ang mabibili nyo, abutan nyo 87 ngayon, ang mga expiry, hanggang 88, hanggang 89, no? Ngayon, pag kami pumutok, at least meron kayo initial na makakain o kaya meron kayong parang something to celebrate with, kunyari maling, karne norte, every now and a while, habang kahanap kayo ng pagkain sa labas. Manok o whatever. Nasaan ako? Yung doon, sinong yupo. Now, the question is, what if kung anyari, may mga tao ayaw kay Inday Sara? So, pagka ayaw kay Inday Sara, ibig sabihin, you're willing to throw away the Constitution para iba yung yupo. Yung question mark. Sinong yupo? Isang tao ba na hindi talaga na vice president na binoto ng tao? Other personality ba than Inday Sara? Yan, ginugurgol na naman ako. Kung individual, huwag niyong isipin kayong upo. Kasi sikat kayo. O kaya kayo ay gusto ng tao. Hindi gusto ng tao na ilang tao. Pero what we have is the presidential election in 2022 that Inday has a mandate of 32 million. We cannot erase that. And we have still a constitution to follow. Kaya nga sinasabi ko sa SFGF,
para safe tayo, para hindi tayo maligaw, we follow the Constitution. Constitution lang tayo para malinaw. Regardless kahit sinong Vice President niya, kahit kung ang Vice President niya si Soto, wala kang magagawa. Siya, o si Ping Lacson, wala kang magagawa. Siya. Nagkataon Inday Sara. Kaya, wala din tayo magagawa. Inday Sara. Di ba? So, bakit question yun? Sino ba nagtanong nun? Media. At ang sagot,